Hi guys, welcome to my channel mga Kaalaman Vlog. Guys, please kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe guys sa ating YouTube channel para maging updated po kayo sa mga bago pa nating videos na i-upload guys. So, more about plumbing and electrical. So, comment down below guys kung yung meron ako na miss out guys. So, paki-share and subscribe guys. Tapos paki-hit yung bell button guys para ma-notify po kayo. Paki-click yung all. So, ngayon guys, yung lagi ko sa inyo guys, yung about sa pump. So, i-repair natin yung pump. So, yun lang guys. So, intro muna tayo. Welcome back guys sa ating channel. So, I hope panoorin nyo hanggang dulo yung video natin guys para mapanood nyo kung paano tayo mag-repair ng electric motor or water pump. Yung ibahagi ko sa inyo ngayon guys at saka yung i-repair natin ngayon guys, water pump. Ang brand po ay Wiz. Wiz po yung brand ng water pump. Pero okay lang naman sa performance. So ngayon guys, sa ang area to sa Liti, Palumpon Liti yung area sa ng customer natin. So ang ginawa ko guys, first natin gagawin, i-open muna natin yung takip ng ating fan. Yung takip. So i-move nyo lang yan. Tapos ang gagamitin nyo guys is flat screw or Phillips screw. So ayan guys, susunod naman nating tanggalin guys yung ating fan, yung fan niya guys. Yan yung fan niya. So tatanggalin lang natin yan, i-remove lang natin. So dandahanin nyo lang guys kasi yung fan niya is plastic lang, baka mabasa guys. So dandahanin nyo lang para hanggang matanggal siya. So tatanggalin lang natin yan, yung fan. Kasi ayaw niya umiikot guys, naka-stack up kasi. Ang sabi ng customer, patay sindi yung motor. Tapos umuugong lang, parang walang hinihigop. Tapos biglaan na lang ang pagpatay ng motor. So ayan, tanggal na natin yung fan guys. So yan na yung hitsura guys. So ang gagawin natin yan guys, magano tayo ng tools na number 14. So 14 size po ng tools na gagamitin natin dyan, na ang tawag na socket wrench or birador sa Bisaya. So ayan. So number 14 yung tools na kailangan natin yan guys, kasi meron naman siyang stopper guys ng ating tools para hindi siya madulas pag ikot natin. So meron siyang parang thread or para may pasok natin yung ating tools. So ayan guys. So ayan, open natin. Tingnan natin guys, tingnan natin guys kung busted yung capacitor. So i-open nyo lang yung takip sa itaas guys, yung capacitor. I-open nyo lang yan para matingnan nyo sa loob. Make sure lang guys na tatanggalin nyo yung capacitor guys sa itaas guys is naka-off yung main breaker guys, kasi para hindi kayo makuryente. So kailangan naka-off yung circuit breaker. Mas maganda kung may circuit breaker. Tapos i-double check nyo yung source ng kuryente para kung wala ba talagang dumadaloy na kuryente sa ating motor bago natin i-repair. So sa mga baguhan lang guys, so yan ang dapat nyo gawin guys. So yan guys, naikot na natin, iikotin lang natin yan hanggang sa maikot-ikot na natin siya, yung hindi na siya naglalak, yung parang kinakalawang kasi sa ilalim guys. So ang ginawa ko sa iba, nilagyan ko yan ng grasa or yung grasa, yung yung naka ng ating rotor.
para ano na siya, smooth na yung ano niya, ikot niya. So ayan guys. So walang problema sa ating capacitor, hindi busted. Tapos pangalawa is okay yung winding natin. So ang nakita ko dito guys is yung rotor niya lang, nag-stack up yung rotor. Kasi yung rotor guys, yun yung iniikot natin kanina, doon yun nakaangot yung rotor at saka yung mga impeller niya. So ayan, maikot na natin siya guys. So okay na yan, aandar na yan, hindi na yan umuugong. So naibalik na natin yung fan guys na ng ating water pump. Tapos tatakpan lang natin yan ulit. Yung takpan lang natin ulit ng kanyang cover guys ng ating fan. Tapos yung circuit breaker plan natin guys is 20 amperes na Ruyo. So actually guys, yung mataas yung ano ng pump kasi yung bahay ng customer is nasa itaas ng bundok, tapos yung source ng tubig niya is nasa ibaba ng bundok. Kasi dito deep well yung source nila, yung around nasa 50 feet yung lalim kasi malapit sila sa dagat guys. So bababa lang tayo, tapos marami dyang pump na iisa yung source nila, tapos marami sila na pump. So ayan guys, gumagana na. Tingnan nyo guys, panoorin nyo. Gumagana na yung nire-repair natin. So yung nagkabit kasi nito guys dati, almost 2 years na daw to, 2 years na yung pump nila, kaya nagkaganon. Tapos ako na lang yung ako yung nalapitan ng customer, so ako yung nag-repair dyan. So pero hindi ako ang nag-install ng kanyang piping guys. Kita nyo merong ang daming nakalagay na pipes kasi ano yan, tatlong water pump na isang source nila pero tatlo sila. So may tendency din na maubos yung tubig, so kaya inaalog natin para ano na yung pump, makasuction na siya at makapasok na sa loob. So yun lang guys, I hope marami kayong natutunan sa video natin ngayon. So thank you so much sa panonood. Much and God bless. Thank you for watching.